Hi, magandang araw po sa inyong lahat muli for our second reading of the day. Gusto ko naman pong basahin ang ating cards for second reading of the day. I hope kayo po ay naka-resonate na, no? Bago po, as a first reading natin, bago po kayo tumalon dito sa ating second reading of the day, no? Gusto ko pong kayong kamustahin lahat kung napanood nyo na po yung ating third reading na na-post ko lang po kanina at yung ating first reading bago po kayo tumalon dito sa ating second reading of the day. Palasahin lang po natin mabuti. May nahalong ibang baraha. Bago po kayo tumalon dito sa ating second reading of the day, I hope na napanood nyo muna po ang first and yung third and first reading kaninang umaga, no? Okay, balasahin muna po natin bago po tayo mamili ng cards, no? 20 cards for today. Okay, pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Sabi po muna natin itong mga cards na ating hindi napili, no? For your first card, this is all about taken advantage. Na take advantage po talaga ang iyong kabutihan at talagang sa nakikita ko po ay really na take advantage po lahat ng mga ang pagtulong mo, no? Ang pagtulong mo sa mga problema niya, ikaw po lahat yung sumasalo o sumasaklolo sa taong ito na nung huli po talaga, no, sa nakikita ko po sa inyo ay hindi po ito mapalagay, no? Ito pong taong to ay talagang hindi mapalagay at sa nakikita ko po ang tao pong ito ay ito pong taong to talaga ay nakikita ko po talaga na alam niya po na talagang sumobra siya sa iyo, alam niya po talaga na hindi po niya hindi niya man po plinano pero nangyari po, parang ikaw po talaga ay sobrang naagrabyado niya, no? Meron po sa yung nagseselos, no? Talagang nakikita po kasi siguro ng third party, no? For some of you na may third party, nakikita po talaga nila na hindi pa po nakaka-move on sa'yo ang taong ito. Hindi pa po siya nakakapag move on, hindi pa po siya parang nakaka-let go totally sa'yo. Kaya ito pong person or third party, alam niya po na nasa puso ka pa rin po ng person ito at hindi ka po talaga mawala-wala sa kanila, no? Ayan po, leaving home, moving forward, talagang nung iniwan ka po niya, ay may pagsisisi po talaga siyang naramdaman, ano? Sigurado po ako na itong naramdaman niya rito ay somehow nagbibigay po sa kanya ng sakit ng dibdib, no, na talagang bakit daw po niya nagawang iwanan ka pa samantalang lahat ng pag-aasikaso ay nagawa mo na sa kanya at bakit ka daw po niya nakuhang siraan pa sa ibang tao. Ngayon nagkakaroon po siya ng doubt sa sarili niya and lack of self-awareness, no, parang naiisip niya po na anong pumasok sa kukote niya, bakit nagawa niya pa po sa iyo ang mga bagay na ito, no? Marami po siyang hindi maintindihan sa ngayon
At ito pong taong to ay talagang ginusto niyang maging free, ma-restore yung control niya sa buhay niya, no? Yung mga plano niya po ay hindi ka na po niya sinama or hindi ka na po niya talaga ginawang parte ng kanyang buhay. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Talaga pong siya po ay totally naging disaster po ang buhay nito. At talagang sasabihin ko po sa iyo, puno po ng burned out and overstress po ang kanyang pakiramdam, no? Sabi ko nga po sa inyo, pagising pa lang po talaga nito sa umaga, ramdam na po niya talaga yung kanyang pagkabigo, no? O yung kanyang pagsisisi, no? Talagang araw-araw po ay dinadaan niya lang po sa pangiti-ngiti at pagda-divert. But the truth is, ang tao pong ito talaga ay meron akong nakikitang pagsisisi sa lahat ng kasalanan niya, no? Yun po, dati maayos naman po ito, no? At talagang very, very traditional ang taong ito. Pero simula po nang nagawa niya po yan sa iyo ay hindi na po siya talaga makaahon, ano? Talagang sabi ko po sa iyo, there is this emptiness, no? May emptiness po siya. Bakit? Kasi for how many years, ito pong taong to ay naging dependent sa iyo, no? Talagang lahat po ng kaya niya, lahat po talaga ng gagawin niya ay sa iyo niya po talaga gustong maranasan. Gusto niya po talaga, ikaw po talaga ay lahat po ng magagandang karanasan niya sa buhay ay sa iyo po galing. There's also disaster, no? May disaster po akong nakikita dito, at sa totoo lang po, no, nabunot po natin ang The Tower. Talagang maguguluhan at magugulumihan po siya sa mga susunod niyang araw sa buhay niya, no? Puno po ito ng regrets. Punong-puno po siya ng regrets, resentment sa kanyang araw-araw na buhay, no? Sabi ko nga po sa iyo, gigising to at matutulog po ito na naiisip ka po ng taong to. Kaya sabi ko po sa iyo, pag ikaw po ay ninenervyos, napapanik, nalulungkot nang hindi mo alam ang dahilan, hindi mo po yan energy. Energy niya po yan, meaning naiisip ka po ng taong ito, no? Dahil ikaw, sa totoo lang, yung buhay mo ay connected na kahit papano, ikaw po ay naka-adjust na sa buhay. At this is his energy, his or her energy. At hindi mo na po ito energy. Ina-isolate niya po yung sarili niya dahil too much loneliness po ang nararamdaman ng taong to. Meaning, kapag nararamdaman niya po na ganyan siya, no, hindi niya po alam kung ano po yung gagawin niya para maibsan po yung lungkot. So, ang gagawin na lang po niya ay i-isolate na lang po niya yung sarili niya, no? There is this tension. Palagi po kasing may tension sa buhay niya na hindi niya po alam saan daw nang gagaling, no? Yung mga tension na ganyan sa buhay niya, technically, napakahirap, no? Panay false success and living beyond means ang ginagawa ng taong ito, no? Sa totoo lang, yung taong ito po ay nahihirapan at talagang ang pinapakita niya po sa iyo ay mga kagandahang bagay na nangyayari sa buhay niya. Pero aaminin ko po sa iyo na hindi po totoo ang mga nangyayaring ganyan sa buhay niya. Very, very dishonest itong taong to, no? May dishonesty po akong nakikita. Talagang hindi niya man po sinadya, pero napaka-impulsive kasi ng mga desisyon niya sa buhay. Mga desisyong hindi pinag-isipan, no? Yan po yung mga desisyon na parang pabiglaan o biglang-bigla lang po nangyari sa buhay niya. At yan po ang naghatid sa kanya ng kapahamakan, no? Sabi sa iyo, itong tao to, nakakaramdam po siya ng matinding pagkalungkot sa oras na ito, no? Hindi niya po talaga pinapalata sa iyo. Talagang kabaliktaran po ang mga pinapakita niya po sa iyo o sa ibang tao kapag nandyan po, no? Pero ikaw po talaga, sinasabi ko sa iyo, kabaliktaran po, no? Lahat po ng panluloko niya sa sarili niya. There is also deception and manipulation, pati po yung sarili niya ay niloloko niya, no? Na okay lang siya, kaya niya to, no? Lahat po yan ay hindi niya daw pagsisisihan. But the truth is, sising-sisi po ang taong ito sa ngayon. At ang tao na to ay nakakaramdam talaga ng too much stress, too much
pagkalungkot, loneliness, depression. Talagang hindi niya po mapaliwanag yung mga sakit na nararamdaman niya po sa araw-araw, no? Talagang matindi po ito, confused, so very, very confused, no? Alam niya po na hindi po tama yung kanyang choices in life, no? Kung ano man daw po ito, hindi niya po masukat akalain na mangyayari ito sa buhay niya. Lack of direction, may mga conflict po along the way. Talagang sabi ko po sa inyo, ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding conflict, no, sa buhay niya, no. Maybe this person really requires a lot of changes sa buhay niya, magbabago sa buhay niya, no, na siya mismo po ay hindi niya po maintindihan bakit daw po ganyan ang kanyang nararamdaman, ano. For those of you, talagang hirap po ito. There is this dissatisfaction and lack of inner joy, no. Talagang itong taong to ay natatakot, no. Hindi niya po alam bakit. Ayan, meron po talaga siyang fear and confusion, ano. Talagang sa nakikita ko po dito ay nahihirapan po siya talaga, no. At sa nakikita ko ay sa mga susunod na panahon ay lalo pa po siyang mahihirapan, ano. Bunot pa po ako ng 3 cards para makita ko po, no. Disconnectedness, no. Disconnected po, dinidisconnect po ng person mo ngayon ang sarili niya dito, no. Hindi niya po alam ang kanyang gagawin at talagang panay conflict po sa iyong kaliwal, conflict sa rivalry mo, sa competition mo, no, na person yan po ay galing talaga sa kanya, no. Talagang siya po ay nahihirapan at nahihirapan at nahihirapan sa ngayon, ano. Yung mga desisyon niya po ay maling-mali sa buhay. Kaya po, ayan, ano, siya po ay nahihirapan at talaga po siyang, sabi ko nga po sa inyo, itong taong to ay makakaramdam din na siya ay broken-hearted na, no? Na siya ay talagang makakaramdam ng pagkabagot sa buhay niya, or sobrang boring po siya, o bored na po siya sa buhay niya, no? Talagang hindi niya na po alam kung ano po ang kanyang gagawin, dahil sa totoo lang po, siya din po ang gumawa niyan sa sarili niya. There is this entrapment and self-victimization. Talagang ang tao po ito nakakaramdam ng pagkabagot, no? Talagang hindi niya po inakala, pero yan po talaga ang nag-iintay sa kanya. Okay? So that is your first reading of the day. Talagang kunwari siya ay masaya, but the truth is sobra po ang lungkot niya, ang kanyang lungkot, ang depression, lahat-lahat po ng mga negative thoughts ay pumapasok sa kanya. Yan po ang ating second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below kung ano naman po ang pakiramdam nyo or feelings nyo sa ating naging reading for today, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ang ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my official and only legit FB and Messenger account. Ganun din po ay talagang pinakita ko din po sa inyo ang fake account ng Lady Elena, na kung saan siya po ay nanghahack ng tao, no? Nanghahack po siya, at talagang sabi ko po sa inyo, mag-ingat kayo dyan, kasi after nyo naman po na after nyo pong hindi maniwala, no, at alam nyo na po na nakakausap nyo ako, ang gagamitin naman po niya ay mga ibang pangalan, yung mga doktor, kwak-kwak, yung mga ganun pong yun po yung kanyang mga ini-endorse ngayon, no. So malamang siya din po yan, ano, at iba-iba lang po ang gamit ng pangalan na ginagamit niya po para siya po ay makapag-scam sa'yo. Okay? At please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel, no? Lalo na po, tayo po ay nalalapit na sa ating unang mission for 2025. Yan po ang One Love a Day, no, na tinatawag natin for our street elderly, mga lolos at lola sa daan na pinabayaan na po ng kanilang mga anak, no? Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, no?
dahil po sa lahat po ng suporta nyo sa atin. At ang lagi ko naman pong bilin sa inyo is just to live one day at a time, no? You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, make yourself happy, no? And be grateful that we are still alive, na tayo po ay nagising sa ating pagtulog, at talaga pong huwag po kayong malulungkot, no? Huwag niyo pong punuin ang buhay niyo ng lungkot, no? Kailangan po kayo ay maging masaya, and always to choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I'll be back po for another set of reading. For the meantime, huwag po kayong malulungkot, ha. Tayo pong lahat, no, ay magtutulong-tulong para po kayo po ay makarecover para dito, no? At tandaan nyo po, one day, tatawanan nyo na lang lahat ng to at sasabihin mong nakasurvive na ako at buti na lang talaga. Yan po ang mga lalabas sa bibig mo sooner or later. Okay? Magandang araw po sa inyong lahat, and we are now approaching 19,000 subscribers. So maraming salamat po from the bottom of my heart. God bless you all, and I will be back for our 3rd reading of the day. God bless you. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80, at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.